Isang magandang gabi. Ako po si Rodel Bospao. Tubong San Miguel, Bulacan ako. At ito ang kwentong hinding-hindi ko malilimutan. Isang kwento ng hiwaga, kababalaghan, at takot na hanggang ngayon ay bumabalot pa rin sa isipan ko. Tuwing maririnig ko ang hampas ng hangin sa malawak na bukirin. Noong 2018 ay pumunta ako sa San Isidro, isang baryong malayo sa Kabiasnan, kung saan nakatira ang pinsan kong si Kuya Lem, isang magsasaka. Pansamantala akong tumira roon dahil gusto kong makalimot sa gulo ng Maynila. Doon ko unang naramdaman ang katahimikan ng probinsya. Ang tila walang katapusang berdeng taniman, mga huni ng kuliglig at amoy ng bagong ararong lupa. Ngunit sa likod ng katahimikan, Bospao, ay may lihim pala ang bukid na iyon. Isang lihim na binabalot ng takot at sumpa. Ang bahay ni Kuya Lem ay nasa gitna ng malawak na palayan. Napapalibutan yon ng mga punong mangga at kawayan. Sa gabi ay tanging ilaw ng gasera at tunog ng mga palaka ang kasama mo. Sa unang linggo ko pa lang doon, napansin ko na ang kakaibang pakiramdam. Parang may mga matang nakamasid sa bawat hakbang ko, lalo na tuwing 12:00 ng gabi. Tila ba may humahaplos sa hangin? Malamig iyon at mabigat. Isang gabi, Bospao, habang nag-iigib ako sa poso, napansin kong parang may anino sa dulo ng palayan. Mahaba iyon, matangkad, at tila nakayuko. Akala ko noong una ay tao lang, baka si Kuya Lem lang. Ngunit nang tawagin ko siya, ay walang sumagot. Nang kumislap ang kidlat, doon ko nakita isang nilalang pala na nakatingin sa akin. Ang katawan ay payat, ang balat ay tila sinunog, at ang mata niya ay mapupula. Nang muling bumalik ang dilim, ay wala na siya, Bospao. Kinabukasan, tinanong ko si Kuya Lem kung may mga taong naglalakad sa palayan sa gabi. Tumahimik lang siya, Bospao. Tumingin sa malayo, saka dahan-dahang nagsalita. Ang sabi niya ay may mga kwento noon pa man tungkol sa tagapangalaga ng bukid. Ayon sa matatanda, ito raw ay isang nilalang na pinagmumultuhan ng mga kaluluwang inagawan ng lupa. Mga magsasakang pinatay noong panahon pa ng mga Hapon. Sila raw ang mga hindi nakatawid, kaya't nananatili sa lupaing iyon. Nagbabantay sa gabi at pumapatay sa mga banyagang hindi taga roon. Lumipas pa ang mga araw at mas lalo kong naramdaman ang bigat ng lugar. Tuwing dapit hapon, maririnig mo ang tunog ng mga yabag sa damuhan kahit wala namang hangin. Ang mga aso sabay-sabay na tumatahol tuwing 10:00 ng gabi. Ang mga manok tila nababahala. Isang gabi pa, Bospao, nagpasya akong maglakad papunta sa dulo ng bukid para tignan kung ano nga ba ang naroon. Ang langit ay maulap, ang buwan ay natatakpan, at ang paligid ay nilalamon na ng dilim. Habang naglalakad ako ay napansin kong tila umiikot ako sa iisang lugar. Paulit-ulit kong nakikita ang parehong puno ng mangga, ang parehong bato,
at ang parehong pilapil. Doon ko naramdaman ang malamig na ihip ng hangin na parang may dalang boses. Mahina lang iyon, pero malinaw. Umalis ka na. Tumigil ako, Boss Pao. Ang damo sa paligid ay gumagalaw kahit wala namang hangin. At sa gitna ng palayan ay may nakatirik na lumang scarecrow. Ang mga mata nito ay gawa sa basag na bote at ang bibig ay tinahi ng alambre. Ngunit habang pinagmamasdan ko ito, napansin kong gumagalaw ang ulo nun, Boss Pao. Dahan-dahan itong lumilingon sa direksyon ko. Napatakbo ako pabalik sa bahay, pero tila walang katapusan ang daan. Ang palayan ay parang humahaba at ang mga damo ay umaabot hanggang bewang ko. Sa bawat takbang ay may naririnig akong bulong. Mga tinig ng mga nagdadasal, umiiyak at sumisigaw ng tulong. Hanggang sa maramdaman kong may humawak sa aking binti. Malamig iyon at mabigat. Nang tumingin ako ay may kamay na lumalabas mula sa putikan. Mga kamay iyon na puno ng sugat at punit-punit na balat. Nang magising ako, Boss Pao, nasa loob na ako ng bahay. Si Kuya Lem at ilang kapitbahay daw ang nakakita sa akin na galing sa bukid. Pawis na pawis at puno ng putik. 2 araw daw akong nawawala. Kahit pakiramdam ko ay ilang oras lang akong naglakad. Simula noon, hindi na ako bumalik sa San Isidro. Ngunit minsan, Boss Pao, tuwing gabi, kapag nakatulog na ako, napapanaginipan ko pa rin ang bukid na iyon. Ang amoy ng basang lupa, ang mga mata sa dilim, at ang tinig na bumubulong sa hangin. Hindi ka na makakalis. Sabi ng mga taga roon, hanggang ngayon daw ay may mga magsasaka pa ring bigla na lang nawawala sa palayan ng San Isidro. Lalo na tuwing bagong buwan. At kapag umulan sa gabi, may mga nakikita raw na anino ng mga taong nakatayo sa gitna ng bukid. Hindi gumagalaw, nakatingin lang sa mga dumadaan. Walang nakakaalam kung sino o ano sila, Boss Pao. Pero isa lang ang tiyak. Sa bukid na iyon, may mga nilalang na hindi na kailanman umalis. Isang magandang gabi, Boss Pao. Tawagin niyo na lang akong Lani. Ako ay isang dating estudyante sa isang lumang paaralan sa bayan ng Tanay Rizal. Marami ng taon ang lumipas mula nang huling beses akong tumapak sa lumang gusali ng Tanay National High School. Pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nakalimutan ang mga pangyayari noong 2009. Ang taon na halos mabaliw kami sa takot sa isang guro na hindi umano umaalis ng silid-aralan kahit patay na ito. Noong panahong iyon ay 4th year high school na ako at kakalipat lang namin sa bagong building sa likod ng campus. Bago pa lang iyon sa amin. Pero sabi ng mga janitor ay hindi raw iyon talaga bago. Lumang gusali na raw iyon na matagal nang isinara
matapos ang sunog noong dekada 80. Nilinis lang, pininturahan, at muling binuksan dahil kulang na ang silid sa dami na ng estudyante. Sa dulo ng hallway, Buspaw, naroon ang room 203. Hindi iyon ginagamit sa unang 2 linggo ng klase dahil inaayos pa raw ang mga upuan at kuryente. Ngunit ng sumunod na buwan, doon kami inilipat at doon na nagsimula ang mga kakaiba. Minsan, Buspaw, bago pa dumating ang guro namin sa Pilipino, may maririnig kaming kaluskos sa loob kahit nakasara pa ang pinto. Kapag binuksan namin ay amoy sunog na kahoy ang sumasalubong sa amin. Minsan naman, may mga papel na nakakalat sa sahig kahit walang hangin at lahat ng bintana ay sarado. Hindi na namin pinansin iyon. Baka raw guni-guni lang o baka daga. Hanggang sa isang gabi ng clean-up drive, bago ang sem break, napilitan kaming mag-overtime sa paaralan. Kaming 4 na magkakagrupo. Inutusan ni Ma'am Rivera, ang aming advisor, na linisin ang mga silid sa ikalawang palapag. 7:00 na ng gabi yon, Buspaw. Madilim na ang paligid at isa-isa nang nag-aalisan ang ibang grupo. Ang naiwan na lang ay kami sa room 203. Habang nagwawalis ako sa likod, napansin kong may nakasulat sa dingding gamit ang chalk. Maliit na letra lang yon, parang nagsisimula sa W. Naisip kong kalokohan lang ng estudyante, kaya binura ko. Pero sa sandaling burahin ko iyon, ay biglang sumara ang pinto ng malakas, Buspaw. Tumigil kami sa ginagawa namin. Tahimik at wala kahit anong hangin. Pero naririnig namin ng mga yapak na paikot-ikot sa loob ng silid. Sa isang sulok ay may lumang blackboard na hindi namin napansin kanina. Nakaukit doon, pero ang gamit ay hindi chalk, kundi parang kuko. Huwag kayong papasok dito. Kinabukasan ay dumating si Ma'am Rivera. Sabi niya, wala raw dapat gumagamit ng silid na iyon sa gabi. Nang tanungin namin kung bakit, umiwas lang siya ng tingin. Pero isang janitor, si Mang Edong, ang nagkwento sa amin habang naglilinis ng koridor. Ayon sa kanya, Buspaw, dati raw may guro sa silid na iyon. Si Ma'am Clarita San Gabriel. Isang mahigpit pero mabait na teacher sa Pilipino. Noong 1984, nagkaroon ng sunog sa building. Natrap daw siya sa loob ng room 203. Habang sinusubukang iligtas ang mga test papers ng mga estudyante niya. Hindi na siya nakalabas, Buspaw. Natagpuan siyang nakahandusay sa tabi ng mesa. Mahigpit na yakap ang mga papel na tinuturo niya noon. Mula noon, sinara ang gusali. Pero tuwing may magbubukas ay may mga sinasabi raw na naririnig pa rin ang boses niya na nagtuturo. Nagbabasa ng tula. O minsan ay umiiyak habang binabanggit ang mga pangalan ng mga estudyante niya noon. Lumipas pa ang ilang araw, pero tila ba araw-araw ay may bago kaming nararamdaman. Minsan, Buspaw, kapag dumadaan kami sa hallway, ay makikita naming nakabukas
ang pinto ng room 203. Kahit tiyak na isinara iyon. Minsan may makikita kaming anino ng babaeng nakatayo sa harap ng blackboard. Suot ang lumang barong style na uniforme ng guro at may hawak na test paper. Hanggang sa dumating ang araw ng undas. Wala kaming pasok noon. Pero dahil project deadline, bumalik ako sa school para mag-print. Tahimik lang ang buong gusali, Buspaw. Walang katao-tao. Habang dumadaan ako sa koridor, napansin kong bukas ang pinto ng room 203. Ang ilaw sa loob ay kumikislap. At sa gitna ng siliday, may babaeng nakaupo sa teacher's desk. Nakatalikod iyon. Mabagal ang paghinga niya. At sa bawat sandali ay parang nagbubulong siya ng mga salitang hindi ko maunawaan. Ang buhok niya ay mahaba. At sa mesa ay may mga papel na lumilipad kahit wala namang hangin. Hindi ko alam kung bakit, Buspaw, pero tinawag ko siya ng Ma'am. Dahan-dahan siyang tumingin. Maputla, sunog ang balat sa kalahati ng muka. Ang mata ay kulay abo na, parang abo ng uling. At ang ngiti niya ay matamis, pero nakakatindig balahibo. Sa sulok ng mesa ay nakita kong nakasulat sa isang papel ang pangalan ko sa listahan ng mga estudyante. Panghuli ako, Buspaw. May marka pa ng dugo sa tabi. Nang magbalik ako sa sarili, wala na ang babae. Pero ang papel ay nasa bag ko. Dinala ko iyon sa bahay. At mula noon, gabi-gabi na akong nananaginip ng silid-aralan. Sa panaginip, ako na ang nakatayo sa harap ng blackboard. Nagtuturo. At sa mga estudyanteng nakaupo, puro walang muka. Nang magising ako, Buspaw, nakita kong nasa kama ko na nakakalat ang mga lumang test paper. May mga pangalan ng mga taong hindi ko kilala. At sa gitna ng lahat ng iyon ay isang lumang ID na nakasulat ay Clarita San Gabriel, Filipino teacher. Simula noon, iniwasan ko na ang paaralan. Pero minsan, tuwing dumadaan ako sa tanay, naririnig ko pa rin ang malambing na boses ng babaeng nagtuturo. Mga anak, huwag niyo akong kalimutan. At sa bawat pagdilat ko, Buspaw, parang may aninong nakamasid sa akin mula sa salamin. Nakasuot ng barong blouse at may hawak na test paper.